Una po sa ating mga balita, hindi kayo pababayaan ng pamahalaan. Ito ang pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipino sa harap ng mga hamong dulot ng kaguluhan sa Middle East. Sa katunayan, pinangunahan mismo ng Pangulo ang pamamahagi ng 5,000 pesos cash assistance sa tricycle drivers sa Metro Manila simula ngayong araw. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita Live. Angelique, mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda sa mga tsuper na apektado ng labis na pagsiritang presyo ng produktong petrolyo. Kasabay niyan, tiniyak ng Malacanang na kontrolado pa rin ni Pangulong Marcos ang sitwasyon sa bansa sa kabila ng nararamdamang epekto ng krisis sa Middle East. Ang bawat dagdag sa presyo ng gasolina, kabawasan sa kita ng tricycle driver na si Domingo. 200, 150 lang gas ko. Pero ngayon, 300 na, doble. Makabili sana ng bigas, saka mga gasto sa bahay. Kaso, tumaas yung gas, wala na. Para maibsan ang pasanin ng mga tsuper na bugbog na sa pagsirit ng presyo ng langis, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda para sa mga tsuper. Ginawa ang ceremonial distribution sa mga tricycle driver sa Santa Mesa, Maynila. This is just the beginning of the distribution. This is something that we have to do because of the sudden increase in oil prices. And we have to do this para matulungan naman ang ating. Malaking pasalamat po namin, nagkaroon kami ng ganitong ayuda po. Medyo magaan din dahil may tulong na konti. Makabili ng bigas, magagas ng full tank. 139,000 mga tricycle driver sa Metro Manila ang target mabigyan ng ayuda sa ilalim ng Assistance for Individuals in Crisis Situation o AICS ng Department of Social Welfare and Development. Makatatanggap din ng tulong pinansyal ang mga tricycle driver sa labas ng NCR at mga tsuper ng jeep at ride-hailing app sa mga susunod na araw. Nandito ang gobyerno, nandito ang pamahalaan at talagang binabantayan natin kung ano mga bagong pangyayari, kung ano pa darating para naman matiyak na patuloy na makakapaghanap buhay ang ating mga kababayan at patuloy na makapasok sa trabaho yung ating mga commuter. Asahan po ninyo na kami po ay nakabantay at nakakapag-aalalay sa lahat ng ating mga kababayan. Maghahandog din ng libreng sakay sa ilalim ng Love Bus program sa Cebu, Davao at Metro Manila para makatipid ng pamasahe at gasolina ang mga commuter at motorista. Babawasan na rin ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang singil sa passenger service charge, landing, parking at iba pang fees. Kontrolado na rin ang pagtaas at pagbaba ng airfare dahil pinaikli na sa 15 araw ang pagre-review ng fuel surcharge. Ito ay makakatulong para bumaba ang gastos ng mga airline at ang mga pamasahe sa eroplano. Pinarerepaso ni Pangulong Marcos ang patakaran sa lisensya, permit, clearance at certification. Tignan ninyo kung alin dito ang pwede munang suspindihin o di kaya ay babaan ang mga singil upang makabawas sa mga iniintindi ng taong bayan. Pinaalalahanan din ng presidente na bawal munang maningil ng kahit anong bayarin na may kaugnayan sa graduation. Tiniyak ni Pangulong Marcos na ginagawa ng pamahalaan ang lahat para maprotektahan ang Pilipino mula sa matinding epekto ng krisis sa gitnang silangan. Angelique, tiniyak din ng Malacanang na kontrolado pa rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sitwasyon sa bansa sa kabila ng nararamdamang epekto ng krisis sa Middle East. Kaya sabi ng palasyo, hindi pa kinakailangan na magdeklara ng State of National Emergency ang gobyerno. Hindi pa rin napapanahon na pairalin ang Section 40 ng Oil Deregulation Law para pansamantalang pangasiwaan ng presidente ang industriya ng langis sa bansa. Narito ang pahayag ni Palace Press Officer Yuse Claire Castro. Ang Pangulo po at ang gobyerno ay still under control. In control of the situation. Wala pa po tayo sa ganung sitwasyon
Dahil ang pamahalaan po sa pamamagitan ng Department of Energy sa pamumuno po ni Secretary Sharon Garin ay nakakausap pa po ang mga oil companies, ang namumuno sa mga oil companies. Angelique, nanawagan ang Malacanang na huwag maghasik ng takot sa publiko. Nakatakda na anyang pirmahan o ipatupad isabatas itong pagbabawas sa excise tax na inaasahang makakabawas sa matinding epekto ng pagsirit ng presyo ng produktong langis. Kasabay niyan, Angelique, yung pamamahagi ng gobyerno ng ayuda sa mga mangingisda, sa mga magsasaka at sa mga tsuper. Let us refrain from doing activities like fear-mongering. Mas nakakadagdag po ito ng takot sa ating mga kababayan. At yan na muna ang pinakahuling balita mula rito sa Malacanang. Balik dyan sa studio, Angelique. Alright, maraming salamat sa iyo, Clazel Pardilla.